Muli na namang nagbabalik ang inyong programang Miss Love. Pakinggan natin ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating letter sender na itatago natin sa pangalang Jonah. Bago ko umpisahan ang ating kwentuhan, ako nga po ulit ang inyong narrator, Miss Mizzy. Tara na't mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Sige iha, tutulungan kita, pero sa isang kondisyon. Susundin mo ang lahat ng gusto ko. Iyan ang paulit-ulit kong naririnig magpasa hanggang ngayon. Kapalit ng buhay ng aking asawa ay ang aking dignidad bilang babae. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, iisipin mo pa ba ang iyong sarili kung ang asawa mo ay nakaratay na sa ospital? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang pong ibahagi ang masalimuot na kwento ng aking buhay. Ang bigat-bigat na kasi sa dibdib na halos hindi ko na makayanan pa. Isang sikreto na hindi ko kayang aminin sa asawa ko, magpasa hanggang ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonah. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old at nakapag-asawa ng maaga. 17 pa lang yata ako nang una akong mabuntis sa aking panganay. At kasalukuyan namang 18 ang edad ng aking asawa noon. Laki ako sa hirap, kung kaya't masasabi kong sobrang hirap at unfair ng buhay. Pero hindi ko akalain na may mas titindi pa pala sa hirap ko noon nang magkaroon ako ng sariling pamilya. Si Mateo na asawa ko ay masipag, mabait at maaalalahanin na ama sa aming 5 anak. Tama ho, 5 na ang anak naming 2 ni Mateo dahil sa naging sunod-sunod ang aking pagbubuntis noon. Ewan ko ba kasi, mahirap na nga ang buhay ay nagawa pa naming magkaroon ng maraming anak. Heto ngayon tuloy kami, isang kahig isang tuka. Pero kahit nawala pa kami sa hustong edad noon at wala pa sa isip ang pinasok naming responsibilidad, ay hindi kailanman naging pabaya si Mateo. Sa edad niyang 18 noon, ay marami itong pinasukan na trabaho. Maibigay lamang ang aking pangangailangan nung ako'y nagbubuntis. Wala akong masasabi kay Mateo. Hanggang sa naging trabahador nga siya ng pamilya Villanueva. Mabait din ang matandang si Sir Berting. Hindi madamot kapag kailangan namin ng pera. Nakakautang naman kami sa kanya. May mga anak ito na lahat naman ay nasa ibang bansa na. Ilang taon na ring biyudo ang matanda. Mahirap ang buhay. Alam namin yun. Kahit kalabaw na nga ang ginagawa ng aking asawa para lang may mauwi siyang pera namin sa pang-araw-araw ay hindi pa rin sumasapat. Kahit pa magkanda kuba na siya at tugot pawis na ang binibigay sa malawak na palayan ng amo nitong si Sir Berting, ay halos hindi pa rin sumasapat iyon para sa gastusin naming pamilya. Naiintindihan ko naman yun. Kaya nga hindi na rin ako nagrereklamo pa sa kanya. Hindi naman ako yung tipo ng asawa na bungangera kapag walang pera dahil palagi kong iniintindi ang aking mister. Si Sir Berting ay isang matandang biyudo at masasabi kong isa sa mayaman na negosyante sa aming bayan. Minsan ko lamang itong makita. Kadalasan ay nakikita ko itong nakasakay sa kanyang pick-up truck habang bumabiyahe patungo sa kanyang palayan. Minsan ay nagkakatinginan naman kaming dalawa, kasi minsan ay hinahatiran ko ang aking asawa ng baon. Nagtatanguan lamang naman kami ng matanda kapag nagtatama ang aming mga mata. Sa edad kong 29, ay payat ako. Sexy kumbaga, hindi naman kasi mataba, hindi rin naman sobrang payat. Pero nabiyayaan naman ako kung sa dibdib lamang ang pag-uusapan.
bagay na lagi kong tinatago sa suot kong maluluwag na t-shirt. Ngunit hindi pala yon nakalampas sa matandang byudo. Nang magkaroon kami ng problema, ay ginamit nito ang kagipitan ko para makuha ang nais nito. Hindi ko lubos akalain na mapapasuko ako ng isang matanda dahil lamang sa aking pangangailangan. Ang lahat ay nagsimula sa isang trahedya. Ang aking mister na si Mateo ay naaksidente noon sa sinasakyan nitong motorsiklo kasama ang kaibigan. Galing ang mga ito sa birthday ng kanilang among si Sir Berting, kung kaya't lahat ng trabahador ay imbitado. At dahil lasing habang nagdadrive, ay sumalpok ang motorsiklo sa isang gilid ng kalsada. Ang pangyayaring yun ang siyang lalong nagpahirap sa sitwasyon naming mag-asawa. Hindi ko rin inaasahan na magiging simula iyon ng isang napakalaki kong kasalanan, na kahit pagsisihan ko ay wala naman akong magiging choice. Sa gitna ng paghihirap at pangangailangan na mapagamot ang aking asawa, isang mapait na alok ang dumating sa isang taong akala ko'y tutulungan ako ng buong puso. At dahil sa aking pagkadesperada at takot na mawala ng maaga sa buhay namin si Mateo, dahil siya lang naman ang inaasahan namin ng aking mga anak, ay nakagawa ako ng isang kasalanan. Isang pagtataksil na hindi ko akalaing magagawa ko sa tanang buhay naming mag-asawa. Sariwang-sariwa pa sa akin ang alaala ng mga nangyari noon. Ang kapitbahay kong si Aling Dolores ang nagsabi sa akin na aksidente si Mateo. Dali-dali akong pumunta sa pinakamalapit na ospital sa aming bayan. Nang makita ko ang aking mister na nakaratay sa puting higaan sa loob ng silid at may benda sa kanyang mga paa at ulo, ay napatakip ako ng bibig upang pigilan ang aking pag-iyak. Talagang gumuho ang aking mundo nang makita ko siyang nakahiga roon at walang malay. Wala akong ibang maisip kundi ang aming mga anak. Paano na sila kung mawawala si Mateo? Paano na kami? Ang sabi ng doktora ay kailangan daw operahan ang aking asawa at nangangailangan ito ng malaking halaga. Nang marinig ko ang operasyon, ay alam kong sa puntong yun, malaki-laking gastusin ang aming gagawin upang mailigtas lamang si Mateo. Subalit paano? Saan naman ako kukuha ng malaking halaga ng pera, gayong mahirap lang kami? Ni isang kusing nga, ay wala naman kaming ipon ng aking asawa. Ang trabaho ni Mateo sa palayan ay sapat lang na pantusto sa pagkain at gastusin namin araw-araw. Minsan nga ay kulang pa ang kinikita niya para sa amin at sa 5 anak namin. Hindi ko alam kung saan nga ba ako hihingi ng tulong ng mga oras na iyon. Ang nagawa ko na lamang ay pumunta sa isang maliit na chapel ng ospital at nanalangin sa Diyos na sana'y tulungan niya ako sa problemang kinakaharap ko, na sana'y may dumating na himala sa amin. Ngunit ang realidad ay napakalupit talaga, dahil kailangan ko talagang gumawa ng paraan. Walang magagawa ang pag-iyak ko ng mga oras na iyon. Habang naglalakad ako palayo sa chapel, ay bigla kong naalala ang amo ng aking asawang si Sir Berting. Siya lang ang may sapat na kakayahan at pera para tulungan kami. Siguro naman, sa tagal na ng asawa kong nagtatrabaho sa kanila, ay tutulungan kami nito. Naglakas loob akong pumunta sa kanyang bahay. Nang makapunta ako doon, ay agad akong pumasok sa may gate nila. Talagang namangha ako nang makita ko ang tinitirhan nito. Ang kanyang bahay ay malaki at marangya. Ibang-iba sa aming bahay. Gate pa lang nila ay parang hindi ko na kaya ang halaga. Kahit na kinakabahan man, ay kumatok pa rin ako sa isang malaking kahoy na pinto na nasa harapan ko. Isang matandang babae ang nagbukas nito, kung kaya't bigla akong nahiya. Nagtanong ito kung ano ang aking pakay
Kung kaya't sinabi ko naman at pagkatapos ng ilang minuto ay pinapasok naman niya ako sa loob. Doon ko nakita si Caberting na seryosong nanunood ng telebisyon. Sir Roberto, tunay niyang pangalan, may naghahanap po sa inyo. Wika ng matanda. Mukhang isa to sa asawa ng mga trabahante ninyo. Lumingon ang matandang biyudo at agad na pinatay ang telebisyon na nasa harapan. Napalunok ako ng mariin nang malamig akong tiningnan ni Caberting. Napakunot ang noon nito na para bang inaalala kung saan niya nga ba ako nakita. Hindi ko namalayan na nawala na pala ang matandang babae sa silid, kung kaya't agad naman akong pinaupo ni Sir Berting sa harapan niya. Nagawi ka, iha? Tanong agad nito sa akin. Pasensya na ho kayo, Sir Berting. Manghihingi lang po sana ako ng kahit konting tulong. Si Mateo po kasi, na-aksidente nung papauwi siya. Wika ako dito. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari kay Mateo, ang aming kalagayan at ang pangangailangan namin ng tulong pinansyal para sa kanyang operasyon. Tahimik naman niya akong pinakinggan habang napapatango lamang. Nang matapos akong magsalita, ay nakatitig lamang siya sa akin. Sobrang tagal nun, kung kaya't bigla akong nailang. Para bang tumatagos ang mga titig niya. Ganun ba? Ano bang nais mong mangyari? Gusto mo ba na sagutin ko muna ang gasto sa ospital? Napahawak pa si Berting sa kanyang baba at nagsalita. O sige iha, wala namang problema. Tutulungan kita. Pagkasabi niya ng mga katagang yun, ay para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ngunit nawala rin ang ngiti ko nang may sumunod pa pala itong sinabi. Tutulungan ko kayo ng asawa mo. Ngunit may kapalit, iha. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na iyon. Bigla akong naistatwa sa aking kinauupuan. Hindi ko alam kung anong sasabihin at gagawin. Alam ko ang ugali ng mayayaman. Hindi ito basta-basta tutulong hanggat walang kapalit, hanggat hindi sila magbebenepisyo. Tuso ang matanda. Ngunit ano naman ang gusto nito sa akin? Ano ang gusto nitong kapalit? Ano po bang gusto niyo, sir? Gagawin ko naman po ang lahat para tulungan niyo lamang kami. Tinatagan ko ang aking loob habang nakatingin ng seryoso sa biyudo. Kita ko ang pagngisi niya na umabot pa sa kanyang mga mata. Ikaw sana ang gusto kong kapalit, iha. Nanlaki ang aking mga mata nung mga sandaling yun. Para akong sinaksak ng napakaraming patalim dahil sa sinabi ng matanda sa akin. Napakunot ang aking noo. Ako ho? Ano naman ho ang gusto nyo? At paano hong ako? Hindi ko ho kasi kayo maintindihan, Sir Berting. Ako po yung gusto nyo? Paano? Utal-utal kong tanong sa matanda. Dahan-dahang tumango si Sir Berting, tsaka tinitigan lamang ako ng malagkit. Tama. Ikaw ang gusto kong kapalit, Jonah. Palagayahin mo lang ako at tutulungan ko ang asawa mo. Hindi naman siguro bago sa'yo na isa akong biyudo. Ilang taon na rin simula nung huli akong may makasamang babae. Sa totoo lang, iha, maraming babae dyan. Ngunit nandito ka na. Sa tingin mo ba, ang hinihiram mong pera sa akin ay mapapalitan mo agad? Ninyo, ng asawa mo. Hindi naman, di ba? Kaya pabor sa'yo ang hinihingi kong kapalit para maging amanos tayong dalawa. Dahil parehas tayong makikinabang. Ikaw sa pera ko at ako sa katawan mo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Agad akong napailing dahil doon. Hindi naman ho yata tama yun. May asawa po ako, alam niyo naman yun, di ba? Ayaw kong pagtaksilan si Mateo at may mga anak kami. Naiiyak ko pang sabi sa matanda. Tinaasan lamang ako nito ng kilay. Hindi ba't gusto mo ng tulong? Alangan namang walang kapalit yun. Nasa ospital ang asawa mo at kailangan nyo ng malaking pera para sa operasyon, hindi ba?
Sabi niya at humagod ang tingin sa akin. Kinuyom ko ang aking kamao dahil sa sobrang galit na namumuo sa aking dibdib. Napakatuso niya. Hindi naman sa nandidiri ako, pero ang asawa ko lamang kasi ang siyang naging lalaki sa buhay ko at parang di ko yata kaya na ipagkaloob ang aking sarili lalo na't sa matanda pa. Hindi ko matanggap ng mga oras na yun na basta-basta na lamang niyang pagsasamantalahan ang aking kahinaan porket mahirap lang kami at desperado. Mariin ako napailing. Sa mga oras na yun ay talagang tutol ako sa gusto niya. Hindi ko gagawin yan. Ibang pakay ko rito, Sir Berting. Hindi po ako isang bayarang babae, alam niyo yan. Mariin ang pagkasasabi ko noon, bagay na gusto kong ipaintindi sana sa kanya. Pilit kong pinapanatili ang aking dignidad, kahit mahirap lang kami, ako ay malinis pa rin. Rinig na rinig ko ang pagtawa ng byudo sa loob ng sala. Talaga ba? Sige nga iha, sagutin mo ang tanong ko sa iyo. Paano mo mababayaran ang bill ng asawa mo? Paano kayo ng mga anak mo? Sa pagkakaalam ko, 5 ang anak ninyo ni Mateo, tama? Hahayaan mo na lang ba silang magutom? Jonah? Pag-isipan mo yan ng mabuti. Bigla akong natahimik at nag-isip ng malalim. May punto ang matanda. Paano nga naman ang mga anak namin ni Mateo? Alam kong gutom na ang mga ito ngayon. Hindi ko man lamang sila naiwanan ng pera at pagkain dahil nagmamadali akong pumunta sa ospital. Mas mahalaga pa ba ang dignidad ko kesa sa asawa at anak ko? Mapapakain ba ng dignidad ang aking mga anak? Hindi. Kaya may punto ang matanda. Huminga ako ng malalim at mariing pumikit. Sige ho, pero kailan to matatapos? Seryosong tanong ko sa kanya. Hanggang sa gumaling ang asawa mo. Hanggang sa makabalik siya sa trabaho rito sa palayan. Kahit hindi mo na ako bayaran, basta't gagawin mo ang gusto ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga oras na iyon. Hindi ko talaga alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Sobrang desperado na ako at ayokong mawala ang asawa ko sa akin. Ang idea nga haplusin niya ang katawan ko. Hahalikan ng labi ko ay sobrang nakakapandiri. Ngunit nang maisip ko ang mukha ng aking mga anak na nagugutom, ang siyang pumipigil sa akin na wag nang tumanggi. Dahan-dahan akong tumango sa kanya. Sige po, gagawin ko ang lahat. Basta tulungan niyo lang po kami, Sir Berting. Noong gabi na ngayon, nagsimula ang aming kasunduan. Tinupad ko yun. Gabi-gabi akong pumupunta sa kanilang bahay at bago pa ang pagsikat ng araw, ay umuuwi naman ako sa aming bahay upang asikasuhin naman ang aking mga anak at magpahinga. Minsan naman ay sa kubo sa bukid kami nagkikita. Upang dun kupunan ang utang na binabayaran ko sa kanya. Sa gitna ng kubo sa bukirin ay naging saksi ang mga palay kung paano ko napapasigaw sa matandang byudo. Lumipas pa ang mga araw. Naging matagumpay ang operasyon ni Mateo kung kaya't nakahangus ako ng maluwag. Pagkahapon ay binibisita ko siya sa ospital at laking tuwa ko dahil paunti-unti na siyang gumagaling. Walang kamalay-malay ang aking asawa sa mga pinaggagawa ko. Sobrang bigat sa akin sa tuwing nakikita ko siyang masaya at nagpapasalamat dahil hindi ko raw siya pinabayaan. Alam mo, Jonah, napakaswerte ko sa iyo dahil ikaw ang napangasawa ko. Maraming salamat talaga. Dahil nagkaroon ako ng pangalawang buhay. Salamat sa mga paghihirap mo, Jonah. Mahal kita, tandaan mo yan. Iyan ang sinabi niya sa akin. Nang isang hapong bumisita ako sa ospital. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya ng mga oras na yon. Ang ginawa ko na lamang ay ngumiti at tumango. Mabigat at sobrang bigat ng lihim ko sa kanya at halos hindi ko yon makayanan. Ang bawat salitang binibitawan ni Mateo
Ang pagpapasalamat at tingin na punong-puno ng pagmamahal para sa akin ay nagpaguho ng aking mundo. Para bang nahihiya ako sa kanya at nahihiya ako sa aking sarili. Mahal ko si Mateo, subalit ang nagawa kong kasalanan sa kanya ay walang kapatawaran. Wala naman akong magagawa. Ano pa nga ba ang choice ko? Wala akong ibang maihinga ng tulong at si Kaberding lang ang aming pag-asa. Ginawa ko naman to para sa pamilya ko, para sa kanila, para hindi mawala sa amin si Mateo. Sana lang, kapag dumating ang oras na malaman niya ang totoo, ay huwag niya akong kamuhian. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Unti-unti nang lumalakas si Mateo. Dumating na rin ang pinakihintay ko. Ang ma-discharge ang aking asawa sa ospital. Ang sabi ng doktor ay maaari nang umuwi si Mateo sa bahay kinabukasan, kung kaya't labis ang naramdaman kong kagalakan. Sa gabing yun, ay bumalik ako sa bahay ni Kaberding at ibinalita sa kanya na magaling na si Mateo at makakalabas na to sa ospital. As usual, may nangyari ulit sa amin ng matanda at ayoko mang aminin, ngunit magkaiba sila ng asawa ko. Akala ko noon ay pandidirihan ko siya, ngunit hindi, dahil tinutugunan ko ang lahat sa kanya. Sa ilang beses na may namagitan sa amin ng matandang byudo, ay aaminin ko na mas nahigitan nito ang aking asawa. Mas natutugunan niya ang aking pangangailangan kumpara kay Mateo. Habang nagbibihis ako, ay agad akong nagsalita. Magaling na si Mateo, Sir Berting. Makakauwi na raw siya bukas. Hindi ba't may usapan ho tayo? Bukas na bukas din ay ititigil na natin ang kasunduan natin. Sandaling natahimik ang matanda, kung kaya't napalingon ako sa kanya. Tila ba nag-iisip ito ng malalim, at nang tawagin ko ulit siya, ay roon lamang sumagot ang byudo. Walang problema, iha. Wika nito at kita ko ang biglang paglungkot ng mga mata niya. Gumiti ako dito. Salamat sa tulong niyo, Sir Berting. Kahit na alam kong may kapalit, salamat pa rin. Tumango lamang ito sa akin. Hanggang sa makaalis ako sa bahay ng matanda, ay nanatili lamang itong walang imik. Bagay na hindi ko na inintindi. Isang gabi, habang nakahiga kami ni Mateo, ay hindi ko mapigilan na hindi maiyak sa harapan niya. Hindi ko alam kung bakit biglang bumuhos ang aking luha. Siguro dahil ilang araw na rin akong hindi makatulog dahil sa konsensyang bumabalot sa akin sa tuwing nakikita ko siya. Ang alam nito ay tinulungan kami ni Sir Berting, kung kaya tuwang-tuwa si Mateo. Malaki raw ang pasasalamat niya sa matanda kapag naging maayos na raw ang kalagayan niya at handa na siyang magtrabaho, ay babalik agad siya. Napansin ni Mateo ang luha sa aking pisngi, kung kaya't agad niya akong tinanong. Umiiyak ka ba, Jonah? May problema ba? Tanong nito. Hindi ako sumagot. Umiling lamang ako sa kanya. Hindi ko kayang sabihin ang katotohanan kung bakit naoperahan siya. Hindi ko rin kayang sirain ang aking masayang pamilya. Ngunit ang konsensya naman na nararamdaman ko gabi-gabi ay ang paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Hindi ko na kayang itago ang lihim ko sa kanya. Ano nga bang aking gagawin? Jonah, sabihin mo nga sa akin ano bang nangyayari sa'yo? Tumawa ako ng pilit tsaka napailing. Okay lang ako, ano ka ba? Masaya lang ako kasi sa wakas. Magaling ka na at nakauwi ka na rin. Natakot kasi ako noon dahil sa nangyari sa'yo. Akala ko mawawala ka na sa amin ng mga bata. Pero pagkatandaan mo palagi, gagawin ko ang lahat para sa inyo ng mga anak natin. Nagdaan ang araw at linggo. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na ako kinulit ni Kaberding. Bumalik na rin ang aking asawa sa trabaho pero hindi na namin nakikita ang matanda. Nakatago pa rin sa aking puso ang pangamba.
na baka dumating ang panahon na malaman ni Mateo ang aking nagawa. Sana'y mapatawad niya ako. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Jonah.